Yeah, hello guys. Share ko lang tong video ni Mats Mechanic. So napakagaling na mekaniko. Hindi ko kiniklaim yung credits nito at sa kanya tong video na to, i-share ko lang dito sa YouTube channel ko. So napakagaling kasing mekaniko nito at napakarami kong natututunan sa kanya. Though hindi naman ako mekaniko, pero sobrang dami kong natututunan sa tao na to pagdating sa pagmemekaniko ng sasakyan. Siyempre kahit papaano kumbaga may na tawag doon, may na-impart siya sa akin at gusto ko ring i-share sa inyo sa mga followers ko dito sa YouTube. So sa mga hindi naka-follow kay Mats Mechanic, so ito yung video niya na po pwedeng kapulutan ninyo ng knowledge, po pwede nyong malaman din. At least siya yung nag-share, pero hindi ko kiniklaim mga sir, mga madam yung ano nito, yung credits. Sa kanya po itong video na to, gusto ko lang pong i-share dito sa YouTube channel ko, ano. So yung mga plano ko nga ay i-share ko dito yung mga video niya. Though hindi kami magkakilala ni Mats Mechanic, hindi kami magkakilala niyan. So sobrang galing lang talaga niya maggawa ng mga sasakyan. So napakarami niyang sa Mindanao. Nasa Mindanao siya, nasa Luzon ako, napapanood ko lang yung mga video niya. So yan, natutuwa lang ako na i-share sa inyo din yung kanyang mga yung kanyang knowledge about sa pagmemekaniko. Napakagaling ng tao na to. So ayan, sa mga taga dyan sa Mindanao, kung hanapin nyo lang yan si Mats Mechanic dyan at sa kanya kayo magpagawa ng mga sasakyan ninyo, no? Actually napakarami ng tambak doon sa shop niya at kumbaga hectic yung kanilang schedule. Sobrang dami, nag-overtime pa nga sila para lang mayari yung mga ginagawa nila. So yun lang guys, panoorin nyo po yung video niya, napakaganda. Ayan, mga naglalakad. So ang nangyari ay ayan, so tinamaan ng malakas na balod. Ibig sabihin yung Ford Raptor ay goods na goods talaga, pang swimming. So yun mga kalagnot dala ibot, no, meron tayong gagawan ngayon ng reaction video dahil sa maraming nagtag sa akin sa video na to. So about sa sasakyan na tumawid sa baha dahil sa panahon ngayon na laging umuulan at laging bumabaha. Sa mga nagmamay-ari ng sasakyan dyan ay magkaroon kayo ng idea at makapag-isip-isip muna kayo bago nyo ilusong sa baha yung mga sasakyan ninyo. Panoorin muna natin yung video na to bago natin bigyan ng hatol kung ano ba yung mga masasabi natin dito. So dyan kayo manood at dito naman ako. So ayan, kita natin yung Ford na to na goods yung engine kasi inararo lang niya yung baha. So ibig sabihin ay okay talaga yung sasakyan na Ford Raptor. So yan, dito ay meron tayong nakita na ayan, mga naglalakad. So ang nangyari ay ayan, so tinamaan ng malakas na balod. Ito talaga yung adventure na legit. Yan, so parang dagat yung paligid. Ibig sabihin yung Ford Raptor ay goods na goods talaga, pang swimming. So dito banda ay medyo apiki na yung kahimtang ng sasakyan nila. Ayan, parang pambot lang na umuusok yung tambutso dito. Ayun, so bigla nang humina yung balod sa unahan. Parang iniinda na niya yung sakit. So dito nga ay parang nawala na bigla yung RPM. Ayan, so ayun, so tumirik na talaga. Biglang namatay yung engine. Yan, so kita yung kahimtang. So ngayon, ano ba yung posible na gagawin dito? So ngayon, lesson learned. Ano ang dapat na gawin? So siyempre ay ituto yung sasakyan para ipadala kung saan man dapat ipadala, kung saan naayusin yung sasakyan. So una nating iisipin, dahil modelo yung sasakyan,
At saka Ford pa ay maiisip natin na dalhin sa kasa. So siyempre, ganoon naman talaga. Ang tanong, magkano ba dapat yung magagastos sa ganong sitwasyon? So estimate lang muna tayo base sa mga naging customer natin sa mga nabahaan na sasakyan. So yung mga nabahaan na sasakyan, yun yung mga sasakyan na hindi naman umaandar, binaha, pero hindi na damage yung engine sa mga ganong sasakyan. So magkano ba yung estimate nila? So milyon. Oo, milyon yan. Kasa, milyon yan. Himala kung bibigyan ka lang ng estimate na 500,000, himala yan. So kadalasan dyan, milyon. Kasi yung gagawin dyan nila ay papalitan daw nila ng buong engine. Saka yung mga electronic parts ay papalitan din. So paano mo ngayon ipapaayos yung sasakyan mo sa ganong klaseng estimate? Milyon-milyon yung pinag-uusapan. So bigyan kita ng idea, bigyan ko kayo ng ibang option. So dito na lang kayo magpapaayos sa labas-labas lang. Marami namang mga mekaniko dito. May sira niko dito at meron naman ditong tagapagsira din. So ano bang dapat gawin para maibalik sa kalsada yung sasakyan? So una, yung engine ay kailangang i-general overhaul. Kasi nga ay napasukan yun ng tubig baha. At saka dahil sa umaandar pa yung engine at pinasukan ng tubig, so ang mangyayari doon sa loob ay madidisalign yun lahat, lalong-lalo na yung connecting rod doon. So ang mangyayari ay papalitan yung mga connecting rod at saka lahat-lahat sa ilalim, yung mga lahat ng bearing, main bearing, conrod bearing, side washer, saka mga piston ring. So marami pa sa ilalim. So siguro sa ilalim lang ng engine yung mga dapat palitan, mga siguro gagastos yung parts lang ng 100,000 plus. So parts pa lang yun, hindi pa kasama doon ng labor. So siyempre kapag idagdag mo pa yung labor sa ganong klaseng engine overhaul, so nasa 20,000 to 30,000 to 40,000 yon. So depende kung saan mo ipapagawa. So labor lang yon, 20, 30 or 40. So hindi pa dyan natatapos, meron pang mga electronic parts. So dito na sasakit yung ulo mo, siyempre dahil sa nabasa yung sasakyan. So masisira yung mga electronic parts doon, lalong-lalo na hindi maiiwasan yung PCM, yung ECU, dahil sa nakalagay lang yun sa harapan, nasa ilalim ng fuse box. So halos magkalibil lang yun doon sa engine. Siyempre dahil sa inararom yung tubig baha, kaya hindi talaga maiiwasan na mababasa yung PCM. So ngayon dahil sa umaandar pa yung engine mo, gumagana yung lahat ng mga electronic parts, so hindi maiiwasan na posible na masira din yung PCM. So ngayon ang mayayari, magpapalit ka na naman ng PCM. So magkano ba yung PCM? So, ang PCM ng Ford Ranger or Ford Raptor ay nasa 35,000 and pataas yan. So depende kung saan mo bibilhin. Kung sa kasa naman ay nako, times 5 yung presyo nila doon. So yung 35,000 siguro alam nyo na. Pero hindi pa doon nagtatapos. Kapag nagkabit ka ng mga electronic parts, lalo na yung mga module, yung mga PCM, so kailangan mo pang i-program yon. So ngayon, yun naman yung problema mo. Maghahanap ka na naman kung sino yung makakapag-program nung ipapalit mo na electronic parts o PCM. Lalong-lalo na dito sa atin, sa Mindanao o saan, ilan lang yung mga nakakapag-program ng Ford. Kasi yung ginagamit ng Ford sa pag-program ay FDRS. So gaya na lang nito. So yung ganito, ilan lang yung mga may mga ganyang gamit na mga technician or mekaniko dito sa atin sa Mindanao.
Kaya sasakit na naman yung ulo mo kung saan ka magpapaprogram. So magkano ba yung program? So yung program ay nasa 50,000 to 35,000 pesos yan. So depende pa rin kung saan mo ipapagawa yung sasakyan mo. Tapos meron pa dyan sa mga gulong, meron pa yan sa starter. Siyempre nasa ilalim, daming mga parts yan. So nung tumatakbo pa yung sasakyan, hindi pa yun naka-alarm. Pero kapag na-stuck na yan, hindi na yan nagamit, ay doon na magsisilabasan yung mga nabasa na mga sensor yan, mga sensor dyan at yung mga parts. Meron pa mga tensioner, lahat ng mga bearing dyan na naabot ng tubig ay masisira din yan. So magkano ba posible yung magagastos? Siguro nasa mga 200,000 to 300,000 pesos yan magagastos mo dito lang yan sa labas. Kasi pag pinasok mo yan sa kasa ay 500,000 yan o aabutin ng milyon. Ito yung dahilan bakit nung napanood ko yung video ay gumawa talaga ako ng reaction video. Kasi ganun yan kaimportante, lalong lalo na paalala yan sa mga kababayan natin, sa mga drivers natin dito. Kaya sa mga nakapanood ng video na to ay sana meron kayong napulot na idea dito para naman hindi maging busy yung lagnot na laibot natin. Kaya hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Peace out. So ayun napanood po natin yung video ni Sir Mats Mechanic. Sir Mats Mechanic, maraming salamat sa video mo. Napakagaling, napakahusay. So sa ganung paraan natututo kami kung paano yung nangyayari kapag nasira yung ano yung mga expenses na kakaharapin, no? So doon wala naman ako sasakyan, motor lang. Pero doon sa iba, diyan sa makakapanood ng video na to, napakalaking bagay po ng video nyo na yan. So maraming salamat mo, Mats Mechanic. More power po sa inyong ginagawa at more blessings po. At maraming salamat po, share po ng inyong mga knowledge. Shoutout po sa mga mekaniko nyo dyan. At mag-iingat po kayo palagi. Thank you po.